Bukas na po isasagawa ng MMDA ang dry run sa pagbabawal sa mga bus na kumuha ng pasahero sa kahabahan po ng EDSA. At kaugnay nito makakausap natin si MMDA Traffic Manager Colonel Bong Nebriha. Colonel Nebriha, magandang tanghali po si June Veneracion po ito sa Balitang Hali Weekend. So June, magandang hapon po sa inyo. Unang-una po, ano pong sistema makikita natin bukas sa dry run, sir? Well, yung sa dry run, it's still optional. Ang inaano po natin, hinihikayat po natin yung mga bus companies na may terminal dito sa EDSA, 47 po yan, na kung sana po, mag-participate sila sa dry run na isasagawa. Ano po ito, sir, napag-usapan na po namin na yung mga coming from the north ay pwede na po nilang gamitin yung Valenzuela Gateway Complex, yung interim terminal dyan. At yung mga coming from the south, they could use the Santa Rosa interim terminal. So yung southwest naman po, nandiyan naman na po yung PITX, so pwede na po talaga yung nagdating niya. Ang saan nila, sir, ito po, wala tayong enforcement. This is just encouraging them na simulan na po nila yung mag-participate sa dry run para makita po natin yung mga kakulangan, kailangan natin ayusin, yung adjustments na kailangan nilang gawin para sa mga computers nila. So lahat po na ito ay makikita natin pag sinusunod po natin yung dry run. Pero kung hindi, mahirap po talagang makita ang mga pagkakamali, ang mga kulangan, yung mga adjustments na kailangan natin gawin. So for now, sir, this is optional. Gawin nyo, hindi nyo gawin, okay lang. But this is the dry run period. Sana nga po, gawin nila as soon as possible para just in case na ma-approve na or matuluyan na pong masagawa ng mga LGUs na ipasara yung mga terminals na yan, hindi na po sila magbibigla at alam na po nila kung saan nila ilalagay yung mga pasahero at ano na po yung mga terminals na gagawin nila sa loob ng interim terminals na yan. Ang pinag-uusapan natin dito, Colonel Bong, mga provincial buses lang, di po ba? Correct. Mga provincial buses. Alam naman po natin, sir, marami tayong mga kababayan na bumiyahin ng co-living. Maaaring magsibalikan, yung iba magsibalikan bukas. So, if they want to pursue the continue with the dry run, they could. But then again, sabi nga po ni Jeff Jojo Garcia, this is still optional for now. Paano mangyayari dun, Colonel Bong? Sabihin na natin, dry run nga po at hindi pa naman natin masabi kung may i-implement na talaga agad ito sa lalong madaling panahon. So pag mula doon sa norte, din sa Balintawak, pagbaba nila doon, paano mangyayari sa mga pasahero papunta sa mga destinasyon nila? Sir, yung Valenzuela Gateway Complex, may bumabiyahe na po mga city buses doon. Meron na rin po tayong ibang intermodal transportation doon. May mga jeep, may tricycle, and may dumadaan na rin po mga UP Express. So, once na ito may status natin, yun na nga po, pwede naman po nilang ibaba, then sasaluhin na po ng city bus. Ganun din po yung galing ng south, ano? May ibababa sila sa area, no? May bababaan silang area at doon po sila sasakay. Tama yun, Sir Jun, sa ano po, sa Santa Rosa naman po yung coming from the south, tapos sasaluhin sila ng city buses. Again, sir, ano pa rin to, dry run pa rin to. This is to check, to assess kung ano pa kulang ng mga interim terminals na yan. And this is also a basis for us kung itutuloy po natin yung full implementation yan. Kaya nga, sir, ang concern ko rin, sir, yung mga pasahero, no? Yung mga galing probinsya, pagbaba nila doon, buhos yung mga pasahero doon, paano na sila? Agawan na naman ng sakayan para makapunta sa destinasyon nila, sir? Tama yun, Sir Jun. Isa sa mga in-anticipate namin niya. Kaya nga po, optional pa rin yung dry run na yan. Kaya nga po, ang ano lang namin po, sa tingin ng mga bus companies na makakabuti na i-dalhin pa muna nila sa mga terminals sila sa Pasay at Cubao, yung mga pasero, then so be it. Ganun din, yung mga wala naman terminals sa Cubao, na may mga bababa yung mga pasero dyan, they could use yung common terminal sa may sa looban ng Cubao, but then again, sabi nga namin, this is still optional for now. At kung mas alam ng mga bus companies na sa dami ng mga pasero, mas makakabuti sa terminal i-baba yung mga pasero, then so be it. Nagkaroon na po ba kayo, Colonel, sa mga dialogue ninyo? Nagkaroon na kayo ng consensus with the operators? Yes, sir. Ano po yan, up to the last minute, pati yung yung pag-i-implement ng low loading and loading zone sa EDSA, pinag-usapan po yan, kasama yung Provincial Bus Operators Association of the Philippines. Nakipag-usap po, nakipag-dialogo po si General Almadin, ang Assistant General Manager for Operations.
Okay naman po sila, well, in general terms. Yeah, basically, sir, ang alam naman nila, ang sentiment naman nila, they're willing to go ahead with this scheme, with this policy. Ang ano lang talaga, sir, isaayos. Sa lahat naman ng polisiya, sir, di naman po namin subo yan. Kung alam namin makaka-inconvenience ng karamihan, kaysa ikabubuti na nakakarami. Kung bukas optional, may mga susunod pa po na dry run na gagawin. Sir, continuous po yung dry run until such time na mga full implement. Yun na nga po yung sinasabi namin sa mga bus companies. Start early para makita nyo na kung ano mga adjustments na kailangan nyo gawin. Kung kailan po yan magkakaroon ng full implementation, nakadepende po sa pagsagot ng local government unit sa pagsasarado ng mga terminals sa Cubao at sa Pasay. Ito ay, siyempre, pinag-aralan niyo po ito, I'm sure, Colonel Bong, gaano kalaking epekto o ang mailuluwag ng EDSA pag hindi na nakapasok sa loob ng stretch na ito yung mga provincial buses at ilan ba ang mga buses na nagdadaan dito? Sir, actually, ano lang po, minimal lang naman po talaga yung mga provincial buses. Less than 5% lang yan sa bilang ng mga sasakyan sa EDSA. But then again, kung imagine niyo 46 terminals along EDSA, 47 terminals along EDSA, Pasay and Cubao, a traffic generator po talaga yan dahil in and out po yung mga buses nila eh. At saka nakita nyo naman po nung Semana Santa, nakita nyo po yung dagsaan ng mga pasahero. Kung makikita nyo po kung nasa na po yung mga pasahero, nandiyan na po sa kalsada, nandiyan na po sa EDSA. So sila na po nagkokos ng traffic. Ayan po yung isa sa mga iniiwasan na natin na mangyayari na hindi na natin aasay na magkaroon ng blast dyan. Dahil yung mga pasahero nasa EDSA na, dyan na po naglalakad dahil wala na madaanan doon sa mga terminal at sarado na, nakita nyo naman po, nagpusa ko dyan nung gabi. Ultimong mga gwardiya, parang wala siya pakialam sa ultimong pasahero, yung mga pasahero na sasakay sa kanila. Colonel Bong, isa sa common observation, dati kasi may policy na dapat kung pumasok yung ulo, lalabas din yung ulo. Pero may mga nakikita pa rin tayo na nagmamaniobra dyan sa EDSA eh. Yes, sir. Alam niyo po, stricto na po yung implementation namin. May CCTV na kami, may enforcers na kami. Hindi naman po pwede na ikalat natin ang enforcers natin dyan para pantayan lang ang bawat terminal. So ngayon, pinapuksan na po natin yung lingkod na nila. Tignan niyo sir, kahit hindi po Semana Santa, kahit hindi po Exodus, pumunta po kayo dyan sa may Pasay, yung mga terminal ng mga bus dyan, kung kailan datingan ng mga buses. Sir, puno po ng taxi yan. Pedicab, tricycle, jeep, at saka yung mga privado sasakyan na nag-aantay sa mga parang naging na nga po kalakaran na rin dyan ng kalakalan, dahil yung mga binababang cargo, kinasalo, tapos may nagtitinda. So, halo-halo na po. Ayan na po yung aayusin natin. Kasi akala lang po ng mga ibang tao na pasahero lang to, gusto natin iiwas sa traffic. Hindi po. We will be correcting the whole system itself. Kasi alam naman po natin, ang urban planning ng Metro Manila ay hindi ganun magandahan. So, unti-unti po natin kinokorek ngayon. Colonel Bong, maraming salamat at magandang tanghali. Yes, Sir Jun. Mga buhay po kayo. Salamat. Yan po si MMDA Traffic Manager Bong Nibria.